Paalis na tayo uli ngayon para hanapin yung supplier ng sako. Hanapin ko muna yung supplier ng sako dito sa sentro. Teka lang, lalari ko para hindi na tayo para lagi na tayong may supply ng sako. Isa rin kasi yun sa mabenta kong Prada. Ganda ng kalsada. Ganda rin ng kalsada dito. Hanapin ko lang yung supplier noon, tapos uwi na tayo. Bali 4 o'clock na. Sana mahanap ko siya kasi hindi ko na siya makontak. Nagpalit yata ng number. Yung ganong sako kasi ginagamit yun sa sa ginto, yung mga bato doon nila nilalagay. Ngayon hindi pwedeng gamitin yung mga sako ko sa feeds kasi pag sako ng feeds ang ginamit, sobrang bigat, hindi na nila kayang buhatin. Kung meron man kaya magbuhat ng 50 kilos ay ng ganong kalaking sako, ayaw naman buhatin yun ng tao kasi lugi sila. Kasi ang presyo nila sa pagbubuhat ay per sakong mabubuhat. Kaya kung bubuhatin nila yung malaking sako, lugi na sila kasi ang rate nun pang isang sako lang. Kaya kailangan yung saktong sako. Hindi ko siya parang sako ng bigas pero iba basta ibang sukat siya. Dahil yung mga sako ko na 50 kilos inaayawan din nila pag pangbigas. Meron talaga siyang malapad. Yung mga bigas kasi natin narrow, hindi siya ganun kalapad pero mahaba. Sana nandyan pa si kuya. Sana makita ko pa. Gusto ko nga sanang magbiyahe dito ang daan sa Torayog. Sabay punta na rin ang Torayog. Sabay pero hindi ko pa sure kung paano yun. Ay nako, bigla na naman akong trans. Ay natulala na naman ako. Parang pag natutulala ako kung ano-anong nasa isip ko na naglalaro, daydreaming. Pero aware pa naman ako ng surrounding. Kaso syempre naka-video tayo. Gusto ko sana dire-diretso lang yung pagsasalita ko para hindi boring. Hey, putay na, may humps pala dun. Ako dun naawaw mali ako dun, hayop na yan. Hindi ko nakita. Dahan-dahan lang ako kasi high school na dito. Baka may mga humps na naman dito. Ayun katulad nyan. Bumba daw. Sakit tuloy ng likod ko. Paano tayo nito sakit ng likod ko Ang dami kasing pera sa likod, mga coins.
coins yung ano nasa bag ko ngayon, malilimutan ko pa. Ayan, ang daming humps pala dito. Saan kaya ang daan? Baka bukas na to. Tangina, sarado pala. Walang daan. Wala palang daan. Tangina, akala ko may daan dito. Doon pala ako ladaan. Dito sana, delikado naman. Ay nako, mali tuloy. Ang sakit na ng likod ko agad. Liblib na. May gusto ko rin mapuntahan yan, no? Yan, yung kalsadang yan. Kasi dati, yung kalsadang yan, putikan lang yan dati. Ngayon, kalsada ng maganda. Ay, ganda oh. Madumi. Normal naman siguro. May magandang island dito sa Panganiban. Yung Pink Island yata yon. Hindi. Limot ko yung pangalan. Pero basta ang silbi niya, para siyang ginawa daw yung quarantine area ng pandemic. 7 days kayo dun sa beach, sa island. Ayun, naka-quarantine kayo dun. Ang ganda nun, white sand, puro bato. May para kayong nagbakasyon ng 7 days. Teka lang. Ito yung hardware. Saan kaya dito yung kaya meron ako lakad. Saan kaya dito yung tindahan ng sako? Saan dito kuya yung yung tindahan ba ganong mga sako, yung para lang kutsing maliit. Kasi sila naman yung nag-request, di ba ka? Hindi ko naman sila binobombahan ng hindi nila sinabi. Ganda ng kalsada dito. Taas. Bibili akong siopaw pala. Kakain muna akong siopaw sa Siena Luz. Sarap kasi ng siopaw doon. Ang sarap. Walang parang purong karne yung malalasahan mo doon sa Siena Luz.
Hindi katulad sa iba na kung ano-ano ang nakalagay na hindi karne. Iwan ako. Hindi na nga pala ako pwede magpatakbo ng mabilis kasi puro humps na. Dito, yung kalsada, hindi ko napuntahan pala. Yung kalsada ngayon, para siyang yung sa bypass Labo na tawag dyan, yung may mga kainan dati. Kaso nilipat na yata sila sa sentro ngayon kasi medyo malayo-layo tong lugar na to. Ay, nako. Ay, tanga. Bata, oh, ang cute. Wala na naman ako maisip kasi nalilibang din ako kakapasyal dito. Ano kaya? Baka mahigpit ang batas dito sa Panganiban. Baka bawal ang ganitong motor, no? Ngayon ko lang naisip na baka mahigpit ang pulis dito. Ano na kaya nangyari? Nagmamaniobra. Pwede na. Ay, dito pa nagkwentuhan. Na sa Bato Balani na lang ako bibili ng ng Sienna Luz para iikot na lang ako dito sa sentro ng Panganiban para maiba-iba naman. Alam nyo, dati gusto ko nang i-give up tong motor kong tong bilhin dati. Gano'n na lang sana ang bibilhin ko noon. Kasi nasa 100,000 plus yung kung anong cc man yun. Tapos parang ang gagawin ko sana, yung papalitan ko yung gulong niya na pang street na lang, hindi na yung pang putik. Kaso, pag naiisip ko siya, kunyari 150,000, parang nangihinayang ako na magse-settle ako kasi total nagastos ko na rin naman yung pera. Di bakit dublehin ko na lang yung pain na hanggang sa makuha ko tong motor na to, kaysa naman nagsettle ako sa ganun na motor na secondary ko lang naman siyang gusto, hindi ko naman siya primary. Kasi ang gusto ko talaga ay mga maiingay na motor, yung 4 cylinder. Kaya pag nabuo ko na uli yung Suzuki X4, may bago na naman akong bagong maingay na motor na naman ako na maidadagdag. Ito, Panganiban. Ay, tapos ganito, may park silang sobrang laki, si ganyan. Ayan, may fountain pa. Ayan, court, may tennis court pa lang maganda. Ayan, tennis court nila na ibang settings, putik naman yata or clay. Tapos dito na yata yung food park nila, tong lugar na yan. Tapos yung stadium nila, malaking stadium. Ayan, hospital. Hospital, ito yung munisipyo nila dito. Munisipyo nila dito, ayan o. Ayan, munisipyo at simbahan. Ganda niyan, maganda yung facilities niyan ng simbahan na yan.
tayong pwedeng mag-ingay dito, hindi natin to teritoryo. Mamaya may magalit sa atin. Nagre-request yata si Kuya. Sorry. May angkas kasing bata, natatakot akong pisilin tong throttle, baka mahulog, magulat. School nga pala to, school zone, hindi tayo pwede magpatakbo ng mabilis dyan. Ang laki ni Kuya, oh. Si Maka High Blood yun, ah. Si Maka High Blood chilling and 7-Eleven. Sana, yun o, nakita nyo yan o, yung mga truck na ganyan na may sako na basa. Yan, may mga ginto daw yan. Pero ipaprocess pa yan, hindi pa siya, dadalhin pa lang yan doon sa planta. Kung tama ako ha, yan, tubig. Tingnan nyo yung size ng sako, sakto lang, hindi siya malaking malaki. Keep distance, susundan ko kayo Kuya. Ay, dami kasalubong. Meron akong pusa na inaalagaan sa tindahan. Si Turbo ang pangalan niya. Galing sa pangalan ng isang product namin na Fits. Turbo ang Turbo yung brand. Bale, pinangalan ko sa kanya Turbo. Tapos yung isang brand naman, yung isang pusa, ang pangalan naman Supra. Brand din ng ng Fits yun. Ngayon nagchat yung asawa ko, sabi pansinin daw talaga si Turbo. Nagkakarga na naman daw ng isang customer namin si Turbo. Talagang kidnapin nyo na yung asong, yung batang yun, ay yung pusang yun, kasi cute, tapos marunong sa tao. Hindi naman siya yung ayaw magpayakap. Akala ko si
success ang mission. Kailangan lang i-text si kuya bukas para madelibera na ng sako. Pauwi na. Talaga nagkakarera pero di ako maka-overtake dito sa ayan o, nasa harap ko. Tingnan nyo, kala mo nakikipagkarera ka pero di ka maka-overtake dyan sa motor nila kuya, pero yung tunog niya kala mo ano na, yung kala mo ay nagwa 100 plus na. Diba? Galing. Napaka-busy kasi ng kalsada. Makalagpas lang ako dito kay Boss Double B na bahay, bibilisan ko na dito. Pagkalagpas ko dito sa isang straight na mahaba kasi to, sana wala masyadong kasalubong. Sa mga ganong kalsada lang ako nagpapabilis. Yung mga kabisado kong straight na talaga yung daan, na malayo pa lang nakikita ko na yung mga kasabay, yung mga nasa gilid, yan, dyan ako nagmamabilis. Pero pag yung mga katulad kanina, hindi ko siya ginagawa kasi
kaunti lang yung space ko. Kailangan ang ano kasi kailangan may malaki akong space para makailag ako sa mga may mga nangyaring kung ano. Pero wala pa rin tatalo sa mabagal lang, yung sakto lang. Hindi naman pala sobrang bagal, yung sakto lang. Whew. Huh.